Ngayon, itong ating pag-uusapan ng isang klase ng business na hindi lang technology, may kinalaman din po ito sa paggamit ng ating mga cellphones. Ayan, sino po rito ang may mga cellphone? Ayun. So, okay. So, kung klaro na po ang aking boses, ay bubuksan ko na po ang aking PowerPoint presentation. Ayan, kita po ba ng lahat? Ayan, malinaw naman po ba? Okay. So, alam niyo po mga kapatid, since ito po ay saglit lang at mabilisan lang ano na presentation natin, ang akin lang po, i-notes nyo lang po yung mga ideas din ninyo or kung meron kayong mga additional pang questions, kagaya nga po na sabi ko kanina, at yun po ay isa-isa po nating sasagutin lahat mamaya. Ayan, para klaro lang. Alright? At syempre, ang kagandahan din po dito sa idea na to, sure ako, hindi pa po ito alam ng majority ng mga kilala ninyo. So, kumbaga, meron tayong napakagandang opportunity dito sa ating topic. Ngayon po mga kaibigan, alam nyo po ba na syempre kapag tayo ay magbe-business, no? Meron tayong mga factors na kailangan i-consider para masabi natin na ang negosyo natin ay kikita at tatagal. Tama po ba? So, sa una, sa pagninegosyo, bukod ho sa kapital na inyong kailangan, syempre kailangan meron ka ding mga maayos na business partner. Naniniwala po ba kayo na ang business partner o isang business partner ay crucial ano sa kumbaga ang pagpili ng isang business partner ay crucial sa inyong journey sa mundo ng ah, pagninegosyo. Ayan, tama po ba? And syempre, di kahit na maganda ang konsepto ng negosyo mo, sino naman yung kapartner mo dito? At paano natin masasabi na ang kumpanya na iyong magiging kapartner ay credible at the same time kayang tayuan yung mga pinangako ho sa inyo pagdating po sa marketing and technology. Ayun, at kung ano-ano pa, no? So, alright. So, bago po natin muna pag-usapan ng business, pag-uusapan po muna natin sino nga ho ba kami at kumbaga ano nga po ba ang background namin at ang kagandahan po nun, i-connect po natin yan sa ating negosyo. Alright? Okay, so simulan na po natin sa ating company profile. So, ladies and gentlemen, our company is Neo Network of Technologies Corporation. So, kumbaga pag sinabing Neo, mga kapatid, yan po ay bago. At pag sinabing network, ito po ay branches. Ano, kumbaga, mga branches of technologies that we can do business. Ayun po siya. So, we are a tech company with 13 years of experience sa industriya ng technology, and tayo ho ay isang end-to-end capable team. So from developing up to integrating and marketing it, tayo po ang gumagawa nito. Ang kagandahan din po niyan, kaya rin ako nag-explain sa inyo o nagpipitch po sa inyo nitong ating business opportunity para po mas maintindihan ninyo na from the founder mismo, ano nga po ba yung layunin at kagandahan nitong negosyo pag-uusapan natin. Okay? Alright. So, ganito po siya mga kaibigan. Naniniwala kami na importante ang values sa pagninegosyo. Tama po ba? So, ito pong ating core values ang sumasalamin sa aming mga paniniwala, prinsipyo, at behavior sa loob ng kumpanya. Ayan po yan. At syempre ho, pagdating po sa ating mission and vision, ang ating pong mission is to build Philippines' most empowering digital ecosystem wherein every Filipino can thrive. At that's our vision. Our mission is to transform lives through technology. Ayan po siya. So, ang kagandahan po nito mga kaibigan, this is my partners. Tatlo po kaming founders ng Neo Network. So, ako po bilang CEO, si Sir Lian sa inyong kanan ng inyong mga screen bilang COO, and si Sir Charles naman po ang ating Chief Technology Officer. So, bago po namin pasukin itong mga negosyo na inaalok po namin sa inyo, kami po ay matagal nang gumagawa ng mga top-notch software solutions na tailor-fit ho. Ayun yan. Kumbaga, pag sinabing tailor-fit, hindi po sumusunod ang kliyente natin sa flow na aming nagawa. Bagkus kami po ang sumusunod sa flow ng na gusto ng ating mga kliyente. Ayun po siya. And ang kagandahan po niyan, ito po yung mga technologies na ginagamit po natin, which is na ginagamit din po ng majority ng big enterprise companies up to SaaS productions hanggang e-commerce websites. Nakagawa na rin po tayo ng mga MVPs for startups or minimum viable product. Tayo rin po right now ay nandoon na sa side ng machine learning. So mamaya pag-uusapan din po natin yan. Ang kagandahan din po nito mga kapatid,
meron na po tayong mahigit kumulang na disclosable na 50 plus apps and websites ho. At the same time, lahat po yan ay ating na-deliver ng maayos. So ang kagandahan po nito, from iba't ibang klaseng mga companies from abroad, for us to give you a glimpse kung ano nga po ba yung mga projects natin this year. Ito po yung mga notable projects po namin ngayong taon. So ito po yung mga disclosable, hindi pa namin pwede i-disclose yung kalahati nito dahil kami po ay under non-disclosure agreement. Pero let me share you first ang Apple Store and Google Play. Ang Feeling Good Barbie po ay isang e-commerce app na kung saan nagbebenta po ito ng mga needs ng isang demographics na kumbaga may kinalaman po sa isang community ng mga LGBTQ+. Ang kagandahan po niyan mga kaibigan, from full e-commerce solution, ating pong kinonect yan na diretso na ho sa mga payment gateways. So kumbaga hindi ka na lalabas sa app kapag gusto mo magbayad through credit card or through GCash or QRPH. Ayan po siya. At the same time, na-connect na rin po yan mga kaibigan sa mga delivery careers. Ayan po yan. So ibig sabihin, nandun ka sa app, makikita mo na yung lahat ng products, you can also pay. At the same time, nakamanage na rin po doon ang delivery. So parang Shopee po yan, na kung saan meron lang niche products. Ayan siya. So from sa lahat ng kailangan ng ating clients, from the start ng design o UX sa ating mga software products, hanggang po sa pag-develop nito, hanggang sa pag-integrate nito to other systems, ay ginagawa po natin. Isa po sa pinaka-notable din po natin ay ang TG Home Builders. Ito po ay isang klase na kumpanya na mala Home Depot, ayan, or Ace Hardware. Ayan, sila ang Home Depot or Wilcon ng Baguio and Benguet. Ayan. Sila ang pinakamalaki doon. Ang kagandahan po niyan, meron niyang silang 14,000 products or SKUs na kung saan ginawan po natin sila ng enterprise resource planning software. Ano pong ibig sabihin nun? Yan, ang ERP ay isang klase po ng software na kung saan pinagsasama-sama mo lahat ng mga departments at kita yon in real time ng owner. At the same time, mabilis nalalaman ng bawat department kung ano ang kailangan nilang gawin kaagad based from doon po sa point na nagkaroon na ng sale. Ayun siya. So, to give you a short explanation, ito po yan. Sa isang traditional company na walang ERP, mga kapatid, from moment na mayroong bumili sa'yo, doon sa sales team mo, alright, nire-record nila yon. Pwedeng manually or pwedeng naka Excel. Hindi alam ng warehouse mo na mayroong bumili. Kailangan magpapasa pa ng papel, magpapasa ng report. Tama po ba? At syempre, dahil hindi alam ng warehouse mo, malamang hindi rin alam ng accounting mo pa yan dahil magpapasa pa rin sila ng report. At dahil hindi pa alam ng accounting, hindi rin alam ng purchasing na kailangan na nilang umorder ulit dahil wala na palang produkto. Ngayon, bago malaman lahat ng may-ari yan, dadaan yung madaming report, siguro mga 1 linggo, 2 linggo, doon yung nalaman na natalo pala siya 2 weeks ago. Nakakuha po. At the same time, syempre, yung bumili, na-expect niya, yung product ma-deliver kagad na in 3 to 5 days, pero dahil wala pa pala, ima-manufacture pa, or i-import pa sa China or somewhere, inaabot ho ng 4 weeks. Ayun yan. What if merong system na kung saan the moment na merong bumili at nagbayad, kita na kagad ng accounting department na merong sale, kita na kagad ng warehouse mo na kailangan nilang mag-ready ng ganitong product, kita na rin kagad ng purchasing na naubos na yung ganito, meron na lang tayong threshold na 30% o bumili na tayo, at kita na rin ng owner na today may ito benta, may profit and loss na kagad siyang report. At the same time, kita na niya lahat per department anong nangyayari. Hindi na kailangan magpasa ng paper reports. So, ibig sabihin, with this digitalization, mga kaibigan, yung 2 weeks, nagagawa mo money. So, kung kaya mo makatipid, nung mo yung 2 linggo, ikaw ay isang negosyante, mag-i-invest talaga para digitalization. Tama po ba? Kailangan po ba?
sana po na-explain ko sa naka-layman's term. Ano? Ayan. Ngayon, si Verde naman po mga kaibigan ay isang klase ng waste management system wherein, ang nakakatawa dito, meron itong POC o proof of concept sa Batangas, ano ho, sa may San Pascual. Ang maganda dito, nag-a-alarm yung mga phone ng mga nag-download nitong Verde kapag darating yung truck ng basura at ilalabas na nila yung mga basura nila. Ang maganda nun, nakatrack na rin o natatrack natin gaano kadaming basura ang tinatapon nila on a daily and weekly basis and monthly basis dahil nalalagyan po natin ng QR code per plastic bag kung ano man ang size nun. So ngayon, naipapasa natin yung data na yan sa DENR para nakikita ng DENR kung paano sila magpaplano pagdating sa waste management o pagkuha ng mga landfills. Ayun po. So this kind of project is one of the notable projects dahil tayo po ay kinuha ng isang malaking contractor sa waste management para i-digital ang kanilang mga processes. Ayun po yan. Ngayon, syempre, punta rin tayo sa side ng gaming. Ano ho? Sa TNC Cyber Cafe, the biggest computer cafe chain sa buong Pilipinas. Ginawa natin sila ng e-commerce and inventory management. Si Kanzen Home naman po mga kaibigan, actually partner natin sila sa AYS. Tayo ang dikit balikat nila pagdating sa pagbibigay ng mga smart toilet sa mga celebrities. Ayun po yun. So ginawa din natin sila ng enterprise resource planning system. Ngayon si Doc Rob naman, isang klase po ng fitness app wherein it's in a form of subscription. Pwede ka na makapag-gym na hindi mo na kailangan ng mga gamit. All you have to do is sundan yung mga modules na nandun sa loob. Ayun po yan. So sa ADC naman po ay isang klase ng malaking korporasyon na nagpagawa ng ERP. What's notable on this project is, imagine niyo ho, 8 kumpanya under one system. And kanina ho, isang ano lang, mga department under one system. Tama po ba? Ngayon, ang ginawa natin, ERP pa rin siya, pero 8 kumpanya na may ERP na nakakonect pa sa isang system pa. So kumbaga, ang maganda kasi sa kanila, dahil sa 8 kumpanya nila, meron silang tinatawag na shared resources. Kumbaga, ang accounting nila, isang department lang, pero 8 kumpanya yun. Tapos, ang iba nila mga department, isa lang din, pero 8 kumpanya kinikater. May mga ganong klaseng mga, kumbaga, hindi naman po ito tinatawag na processes din. No? It's more than processes. O pwede natin sabihin na may mga ganong kasing kaugalian na nagagawa din, no? Para makatipid din ang bawat companies. Ngayon, syempre tayo, ang ginawa natin, pinadali natin o dinigital natin ang kanilang mga proseso na kung dati manual, kumbaga ho, dinigital ho natin. Ayun po yan. Ngayon, si Royal Empire naman ay isang loan management system. So, kung familiar po kayo sa Asian Link, ayan, Global Dominion, parang ganyan ho yan. At ang maganda po, ito si Oras ng Himala, one of very, 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 very notable projects po natin dahil ito ay isang online streaming app na ng isang religious organization. So, kapag sinearch mo sila sa YouTube or sa Facebook, ano ho ito isang tinatawag na healing church. So, mga pagkataon na nakapuno sila ng Araneta Coliseum, ayun siya. At ang kagandahan po niyan, ang gusto nila mangyari, lahat ng services nila since 1990 up to today, gusto nila you can stream it online gamit ang isang app. So, imagine, mas madami pa tong videos sa Netflix. Ayun po yun. So, tayo po ang napili nilang developer para dito. So, palabas na po yung Oras ng Himala na yan. Actually po, tayo po ay nasa final phase na yan. Ngayon, tayo rin po ay kinukuha ng PNP on their some of the consultancy projects ho, na ginagawa din po natin sa kanila. Ayun yan. So, this year, ito po yung mga disclosable natin. And meron pa po tayong mga non-disclosable na mga projects. Actually, hindi pa rin natin talaga nailagay lahat dito. May mga celebrities pa tayong nagawa ng mga negosyo nila, kagaya nila Mr. Rocco Nasino at ni Miss Ashley Ortega. Pero maybe on the next update ng ating PowerPoint. So, ang goal lang po nito mga kaibigan is ipakita po sa inyo na, kumbaga, tayo nga ho, nakagawa ng mga napakagandang softwares for big companies. Diba? What more pa kung yung sa atin? Tama po ba? So kumbaga, kung portfolio pa lang pag-uusapan po natin mga kapatid, talagang masasabi natin na tayo ay isang kumpanya na gumagawa ho talaga
ng mga apps, websites, and may kinalaman din po sa digitalization ng mga processes ng mga big enterprise and even startups, and even we do government projects, no? So, kumbaga, with our Tech ProRes, mga kaibigan, one of our dream is hindi lang maging digital contractor, no? Ang goal din ho natin ay makapag-ambag sa ating bayan sa pamamagitan ng ating expertise. Yan, tama po ba? Ayun siya. So, sa ganung paraan, mga kaibigan, sa vast experience na meron tayo, actually po from finance hanggang adtech and marketing, education, may nagawa na rin po tayong digitalization ng mga schools. Ang tawag po dyan ay School Management System and Learning Management System. So to give you an idea, papasok ang bata, merong ID. Yung ID ho ay merong NFC. Pag tap doon sa gate, manonotify ang magulang gamit ng kanyang parent app na ganitong oras pumasok ang kanyang anak. Alright? Ngayon pag-uwi, ganun din. Magtatap ang anak, malalaman ng magulang na ganitong oras umuwi ang kanyang anak. Ang maganda rin po niyan, lahat ng reports, kita mo na din. Kita mo na ang grade niya sa seatwork, sa assignment, sa exams, at kung merong note ang teacher, kita mo na din. Ayun po yan. So, complete digitalization. Tama? Di mo na kailangan pang antayin ng parent-teacher conference para malaman ng nangyayaring o data na current na meron with your kid. Kita mo na kagad yon digital, no? Ngayon, isama na rin po natin dyan yung media and entertainment, automotive, travel and hospitality, real estate, retail, and logistics. So, to keep it short and simple, mga kapatid, ito po ang buong systems na ating na-develop. Ayan na po yan. So, medyo madami-dami na ho. At ang kagandahan po niyan, iba't ibang mga industriya na, iba-ibang mga kumpanya na ang ating natulungan. So, ang kagandahan po nito, kung tayo sanay tumulong sa iba't ibang klaseng mga companies at nabibigyan natin sila ng maayos na proseso sa kanilang mga negosyo, sigurado rin ho na itong business na papasukin natin, atin hong kayang tayuan dahil ito po'y atin. Ayan po yan. So, tanong ko lang po sa mga first-timer ngayon, yung background po ba natin sa pagbubuo nitong mga software sa to, para po ba sa inyo ay solid na? O solid na solid? Pa-comment naman po sa ating chat section. Ayan po yan. So, bakit po okay makipag-partner with Neo Network Technologies, no? So, unang-una, we can make customizable product features. Ayan yan. At the same time, isa po tayo sa murang magpresyo. Ayan po yan. At with this kind of opportunity na technology, mga kapatid, from nationwide, kaya mo rin tumalon worldwide. Yan po ang totoo. And since tayo po ay end-to-end capable, may mga kumpanya developing lang, may mga company naman na kaya lang mag-integrate, di ba? May mga kumpanya naman na nagma-marketing lang. Pero tayo, end-to-end, from the moment na pinablish natin yung ating software sa mga stores or makapag-deploy tayo sa ating sariling negosyo, kumbaga ho, kaya din natin gawin yan from end to end. Alright? At maganda po dyan, yung mga nagiging kliyente ho natin, ayan, yun ang nakakatuwa. Yung mga nagiging kliyente ho natin, nagkakaroon tayo ng isang napakagandang business relationship with them. Kaya po, some of our products ay direct to the supplier. Ayun po yun. Mamaya po, pag-uusapan natin yung e-commerce business natin na na-ignite ho dahil yung ating mga malalaking kumpanyang naging clients ay nabigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon ng mga discount na mas mura pa sa kanilang mga distributors. Ayun po yan. So, alright. So, pag-usapan na natin yung business side ng ating presentation. Andyan pa po ba kayo? Alright. Ano nga ho ba ang magandang negosyo? Isang negosyo na masabi ho natin na talagang kumikita. Ayan. Tama ho. So ngayon mga kaibigan, ito po. Nagbabasa lang ho ako ng comment ng mabilis. Ano? Alright. So ito po. Alam nyo ho, ng isang magandang negosyo na masabi ho natin na talagang kikita mga kapatid, ay meron ng elemento ng elemento ng law of the trend. Ayan. Pag sinabing trend, ano po ba ang una pumapasok sa isip ninyo?
yung salitang trending. Tama? Oy, trending ka ngayon. Oy, trending sila ganito. Alam niyo po ba na ang law of the trend sa business, mga kaibigan, ay may kinalaman sa timing? Bakit ho? Kasi yung mga unang nakakaranas o nakaka-gets ng law of the trend, mga kapatid, ay ang ibig sabihin daw nito ay marunong itong mga taong itong makakita ng mga bagay na sisikat bago makita ng iba sa tamang oras at sa tamang panahon. Ayun po yon. Pag nagawa mo yan sa pagninegosyo, kayo daw po ay milya-milya ang layo sa inyong mga competition. Ayun po yan. Ngayon, alam niyo po ba na sa out of 100%, ano, ng mga nagninegosyo, 3% lang daw ang madalas nakakita ng law of the trend. Bakit? Dahil yung 3% na yan, sila yung mga unang nag-a-adapt. Sila yung unang sumusubok. Sila yung unang nagre-risk. Ika nga. Ayan po yan. So kahit di pa nila naiintindihan, sinusubukan na nila hanggang maintindihan nila. Ang importante, isa sila sa mga unang sumubok at nakaintindi. Habang yung iba, hindi pa naniniwala, sila ginagawa na. Parang Grab ho, mga kapatid. Isang example. Nalala mo, way back 2012, walang mga gustong sumakay sa Grab. Bakit? Bakit ako sakay dyan? Wala naman prangkisa yan. Yan ang tanong ng iba. Tama po ba? Pero, nung sinubukan mo dahil ang haba ng sakayan ng taxi, di ba? Yung taxi sa mapa ng ugali, di ba? Tapos, baho pa ng taxi, may yosi. One time, sinubukan mo. Pagsakay mo, ang bait ng driver, ang bango-bango ng sasakyan. Tama? Tapos, may presyo na. Hindi na nanaga. Tama po ba? So, dahil sinubukan mo, naunawaan mo, mga ilang book, hindi ka na nagta-taxi, nag-grab ka na. Tama po ba? At ganun din sa Shopee. Dati nagdududa ka pa, totoo ba? Bibili ba ako talaga dyan? Nakakabili ba talaga? Pero tignan mo ngayon, ang dami mo nang ina-add to cart. Alam niyo ho, yan ay nasa basis ng customer's view. Pero imagine mo yung mga taong unang pumasok sa Grab. Aba, 6 digits ang kita. Tama? Yung mga taong pumasok sa Shopee, aba, mga milyonaryo na ngayon. Yung mga nagbebenta doon. Tama? Ngayon, paano kung sabihin ko po sa inyo, mga kapatid, na meron tayong pag-uusapan ngayong gabing ito, na malaganan din ho ang opportunity. At hindi lang yon, hindi lang isang negosyo, iba't ibang klaseng negosyo pa ang papasukin ho natin. Gamit ang pundasyon natin na tech company. Ayan po yan. Alam niyo po, mga kapatid, kapag meron daw ho kayong elemento na tinatawag natin na law of the trend, meron ka tinatawag na advantage o yung tinatawag na first movers advantage. Ang kagandahan nito, ito po ay isang napakagandang competitive edge na inyong nakukuha dahil isa ka sa mga naunang tao o brand or company na kung saan pag-enter mo sa market, hindi pa ganon ka-smooth. Kagaya ko yan, may nagtutulak, di ba yung tinutulak niya? Ang hirap itulak niya. Tama, hindi pa smooth. Pero nag-i-smooth din naman kasi yan. Tama po ba? Ang importante, ikaw ang unang nagtulak. Tama? Kasi pag ikaw ang pioneer, tendencies, kagaya ka rin ng mga pioneer ng Shopee, pioneer ng Grab, na kumbaga, hindi lang ho tumubo, tubong-tubo talaga. Ayan, tama po ba? Ayan siya. Ngayon po, mga kapatid, sa mga nanonood ngayon, ng mga first-timer, naghahanap ng pagkakakitaan at naghahanap po ng extra income or naghahanap ng big break, kung alin ka man sa mga yan, ang tanong ko ho sa iyo, kung bibigyan ka ng chance na mag-start ng negosyo, saan mo gustong mapaparoon? Doon ka sa 97% na late, makakita? O doon ka sa 3% na may first movers advantage, na may law of the trend, ang kagandahan, isa ka sa mga nauna. Ayan, pa-comment naman ho sa ating chat section kung alin ang gusto mo doon. Kung doon ka ba sa A o kung doon ka ba sa B. Ayan. Alright? Ngayon ho, mga kaibigan, isang example ng law of the trend, mga kapatid, o ng first movers advantage ay yung panahon ho ng online selling. Ayan, sino po rito ang pamilyar sa online selling? Alam niyo po, ang online selling ay isa sa mga epektibong klase ng pagbebenta ho sa panahon ngayon. At alam niyo po ba, according po sa data, na bigay po ng istatista, ay isa ito sa mga lumalaking mga sektor na nilalagyan ho ng binubuhusan ng pera ng mga Pilipino. Ayun po yan. So mapansin niyo po rito sa data natin ngayon, sa overview natin ng consumer goods na dumadaan sa e-commerce, palaki ho ng palaki. Kumbaga, instead na from dati physical stores, ngayon nagkakaroon na ng electronic commerce dito sa ating bansa. Ayan po yan. Ngayon, nakagandahan po yan, mga kapatid, nung nakita nila itong data na to ay paparating way back 15 years ago,
Eh, nagsimula na ho itong mga kumpanya na nasa harap ng inyong mga screens. Ayan po yan. Baka may isip nyo, hindi, bago lang yung mga yan. Alam nyo ho, matagal na ho yan sila. Nag-ready na talaga sila. Nagkataon no, nagkaroon ng pandemic, tayo mga Pilipino, dito sa bansa natin, ay na-introduce online. At lalo ho silang nakilala. Ayan po yan. Pero, imagine nyo, itong mga nasa harapan ninyong mga logos ay part ho ng e-commerce industry. At ano nga po ba ang common denominator nila, mga kapatid? Ang common denominator ho nila ay sila ho ay nagbebenta ng tinatawag ng convenience. Ayan, tama? Kumbaga, kung ang negosyo mo daw ay nagbebenta ng convenience o merong convenience, ito daw ay siguradong kikita ng pera. At kung ang negosyo mo ay merong idea, alright, na makapagpadali ng pamumuhay ng mga Pilipino o ng mga tao, is tiyak daw nakikita ng pera ang negosyo mo. Ayan, yan ang unang check ho natin. Di ba? Ano nga bang negosyong tiyak nakikita? Ayan, so number 1 is may idea na bibigay ng convenience. Alright, sumunod. Pangalawang checklist ho natin, no? Pangalawang check natin sa ating listahan ay syempre, bukod sa convenience, kailangan nauunawaan at naiintindihan mo ang pangangailangan ng publiko o ng market mo. Tama? At ikaw ang nagsusupply niyan. Tama? Alang-alang ang lakas ng ulan, nagbebenta ka ng halo-halo. Tama po ba? Or halimbawa ice candy o pwede or ice cream, di ba? Syempre, pagka malakas ang ulan, anong mabenta? Ay yung mga bagay na may kinalaman sa pagbibigay ng convenience habang umuulan. Tama po ba? Ayan po yun. Kasama mo na dyan yung mga payong, isama mo na rin dyan. E-commerce, lumalakas din kasi imbis na punta ka sa mall, benta mo na, bilhin mo na lang through online. Tama po ba? At syempre, lahat ito ay mayroong given season and period. Ayan po siya. Ngayon mga kapatid, another example, no? Ang mga technology platforms, kagaya ng pinakita ko sa inyo kanina, ay malaking factor din kapag tayo ay nagkakaroon ng mga pagbabago sa ating buhay. Ayan, kagaya ho nito. Sino ho dito ang nakapag-try na magpadala ng pera dito sa mga stores na nasa inyong mga screens? Ayan. Sa Palawan, saka sa M. Luwilier. Tama po ba? Ang problema dyan, mamasahe ka pa, ang init-init, pipila ka. Minsan masungit pa yung guard. Tama po. Ngayon, ang nangyari, nung nagkaroon ng pandemic, abay, naimbento ho ito. Tama po ba? Ayan, pamilyar ho ba kayo dito sa mga to? Ayan, GCash at Maya, di ba? Hindi mo na, sa pamamagitan ng digital wallet concept, hindi mo na kailangan pumila, di ba? Cash in ka through your bank, pwede ka na magpadala sa kamag-anak mong nasa probinsya. At alam niyo po, kasama ng mga pinakita ko sa inyo mga brands, sila ay parehong nagbibigay ng convenience, sila ay nagmi-meet ng needs of the people, at sila ay nag-offer ng ano? Ng bago. Ayan, tama? Importante na hindi lang convenient at syempre hindi lang nakakapag-meet ng pangailangan, kundi dapat makabago. Kasi pag makabago ho, pinag-uusapan. Tama? At dahil pinag-uusapan at makabago, marami tao naman ang nagkakaroon ng interes subukan. Kaya lumalaki ng lumalaki ng lumalaki. Do you agree? Ayan po yan. Ngayon, sabi nga po ni Mr. Chinkitan, di ba? If you can disrupt the norm, di ba? Change how people live and work for the better, and the profits will sure to follow. Ayan po siya. Ang market po kasi madalas, ang tanong, anong bago? Ayan, tama po ba? Meron po ba dito sa inyo nanonood ngayon? Ang lagi nyo tinatanong, anong luma? Syempre, hindi ka na interesado sa luma, alam mo na yun eh. Tama po ba? Kahit nga lang bibili ka ng pagkain, di ka naman nagkatanong, anong luma nyo dyan? Hindi ho, di ba? Ang tinatanong mo, ano yung bagong luto? Tama po ba? So, syempre, sa mundo ng negosyo, ganun din ho. Anong bago? Anong pwedeng pagkakitaan na bago? Ayan, tama ho. Ngayon mga kaibigan, another example. Ito, sino ho dito na try ng matraffic? Ayan, especially ho dito sa side ng EDSA, Guadalupe, Magallanes, di ba ho? Grabe ang traffic po dyan. Tama? Pero alam nyo, pag ikaw papasok sa work, di ba? At nagmamadali ka na talaga, di ba? Ano ang nangyayari? Syempre, ito gagamitin mo. Yan kasi marunong sumingit. Meron silang idea to solve a pain point or a problem.
Kaya nga pagsakay, di ba? Ayan, ang bilis dumaan. Pero kung ako patatanungin nyo, kung nagkatuluyan ba yung mga nando sa kanan ng screens ninyo, ay hindi ko rin po alam. Okay? Kasi iba yung ngiti nila. Yun yung tanong ng iba. Alright? So ngayon mga kapatid, ano-ano nga daw po ba ang magandang negosyo? Alright? Number one, nagbebenta ng o nag-aalok ng convenience. Sumunod, na ibibigay ang pangailangan ng mga tao. Alright? At syempre, nag-o-offer ng bago. At ano pa? Nagsosolve ng pain point o ng problema. At syempre, kagaya ho ng mga nasa harapan po ninyo ng mga brands, meron din ho kami ipapakita sa inyo na konsepto na lahat ho ng checklist na nandyan sa harapan ho ninyo ay meron. Ibig sabihin, dahil pasado ho dito sa filtering ho natin ng mga checklist na to, na masasabi ho natin na tiyak kikita. Tama po ba? Tama? Ayan. So, paki-comment naman po sa comment section. At ito maganda, mga kaibigan, no? Hindi lang ho isa. Mas marami pa sa isa. Ayan. Alright? So, ang kagandahan po niyan, let me introduce you to our 9 concepts in one smartphone. Ibig sabihin po niyan, siyam na digital businesses in one phone and at your fingertips. Ayan po siya. Ngayon, ang kagandahan po nito mga kapatid, kasama na rin ho sa pag-uusapan natin yung mga ilo-launch ho namin ng mga product on the next coming quarters. Ano? At ang good news po nito, imagine nyo na lang ho na ang concept na to ay parang pre-selling condominium. And sino po dito ang familiar sa condominium? Paki-comment naman po. Sino po dito ang nakakita na ng condominium? Paki-comment din po. Kahit ho yung nakarinig na lang na may mga condominium, comment lang ho kayo. Okay? Alam nyo, ang condominium mga kapatid, kapag gayan ay ginagawa pa lang, mura pa. Tama? Yung hinuhukay pa lang, murang-mura ho yan. Pero pag nakita nyo na, natapos ng hukayin at binubuo na, mas mahal na ng konti. Pero pag buong-buo na talaga, mga kapatid, lalong nagmamahal. Tama ho. So, treat this business na ganon. So, ibig sabihin po niyan, habang tayo po ay nagsisimula, mga kaibigan, meron na tayong mga digital business right now na talaga magagamit ho ninyo. At meron pa tayong mga ilalabas pa. If you take the opportunity to be one of our partners today or maybe tomorrow or mas maganda today, di ba? Hindi mo na kailangan magbayad ng mahal. Sa murang halaga, you can start the business. Tuloy-tuloy na ho yun. Mamaya explain ko sa inyo. Okay. So if mga kapatid, kayo po ay naging part ng aming business community, kayo po ay tatawaging neopreneur. Ano ba yung sabihin ng neopreneur? So neo, bago, preneur, galing po sa word na entrepreneur. So neopreneur is the next generation ng entrepreneur. Ayan po yan. Bakit? Kasi digital. Ayan po yan. Kumbaga, futuristic ang atake po natin. Ang maganda po dyan, we empower neopreneurs, like our Neo app, and up your serbisyo, mga kapatid, to earn, grow, and build businesses anytime and anywhere. Kahit nasa abroad ka pa. Ayan. Ngayon, mga kapatid, ano nga ba ang market readiness na pinag-uusapan ho natin dito? Since this is business na nasa loob ng inyong smartphone, pag-usapan po natin, sino mga tao ba ang gumagamit ng smartphone niya? According po sa studies, mga kaibigan, sa more than 100 million ng mga Pilipino, 83% daw po dyan marunong gumamit ng internet. 83 million. Ganon kadami. Tama? Ito maganda. 74% out of sa ating 100 million ng mga Pilipino marunong gumamit ng smartphone. In fact, baka nga po habang nanonood ka ngayon sa akin, smartphone ang gamit mo. Tama po ba? At syempre, at tayo mga Pilipino, tayo daw po ay relatively isang klase ng population na kung saan tech savvy. One way or another, nakagamit ka na ng technology na smartphone at parte yan ng buhay mo. Diyan ka nagmi-meeting, may mga pagkakataon. May mga pagkakataon na diyan ka nakakonect sa mga friends mo nung high school, tama? Sa mga current friends mo, sa mga church mates mo, at sa mga other errands na kailangan mo. Tama? Dati nga ho, ang cellphone, tawag at text lang. Pero ngayon,
tawag, text, internet, computer, nandiyan ang trabaho, nandiyan ang pag-aaral, mapa na rin ho yan, nagka-calculator pa nga yan, tama po ba? At magagamit mo rin sa research. At ang maganda po dyan mga kaibigan, next time, pwede ka na magluto gamit ang cellphone mo. Biro lang ho. Baka lang naman. Okay. So, ang maganda, ang urbanization rate daw po ng Pilipinas ay tataas pa ng 60% after 5 years. O imagine mo na lang kung ano nangyayari ngayon, paganda pa ng paganda for the next 5 years. Although mahirap ang buhay, dumadali din sa pamamagitan ng mga teknolohiya na to. Ayan siya. So alam niyo po, ang paggamit ng cellphone ay hindi lang para sa isang certain na demographics sa bansang ito. Alam niyo ho na paggamit ng cellphone ay pwede rin ho, sa mga mayayaman, sa mga middle class, at syempre, kahit po doon sa mga nasa laylayan, kung tawagin nga ho nila. Imaginein mo to dyan sa picture. Actually, ako po ang nag-picture niyan. Nakita ko ho yan sa may bandang Tomas Morato banda. Nilalakad kami, may binili kami sa 7-Eleven. Meron pong isang tao na obviously may kachat, di ba? Kita niyo ho ba? Imagine mo, walang bahay pero may pang bili ng smartphone. Take note, dahil may kachat, ibig sabihin may load. May data. Tama po ba? So, di bali ng walang bahay basta merong cellphone. Tama, tama. Ayan. Alright? So, alam niyo po, nakakatawa po dito mga kaibigan, kung market mo lahat ng klase ng demographics na meron sa Pilipinas, abay, napakagandang negosyo niya. Tama po ba? Alam niyo po, nakakatuwa dito sa ating 9-in-1 products. Let me tell you first yung mga produkto na meron ho tayo, and then pag-uusapan naman ho natin, paano naman ho kikita dito. Okay lang po ba yun? Nandiyan pa po ba kayo mga kapatid? Paki-comment naman pa sa comment section kung okay lang. Ayan. Okay? So, ayan. Basta lang po ako ng mabilis sa mga comment. Ayan. Alright. So, mga kaibigan, pag-usapan na po natin ang ating unang product, which is we are very proud of. So, dito ho, ang AYS. Ayan, marahil napanood nyo na kanina na meron tayong ano ang AYS bago tayo mag-start. Tama po ba? This is the first technology startup ho na ating sinimulan alongside dito sa mga next products na ipapakita ho namin sa inyo. Ang maganda po with AYS mga kapatid, up your serbisyo. This is the Philippines on-demand service platform that connects verified, verified customers to verified local professionals. Ayan. Kumbaga ho, inaalis natin yung problem na bakit ako magbubook dyan, safe ba yan? Ayan. Alright? Bakit? Kasi lahat po ng ating mga service providers and users ay bine-verify po natin bago gumamit ng app. Maya pa explain ko pa yan ng mas malalim. So, para mas maintindihan ninyo kung ano ang AYS, kung ang Grab ay para sa taxi booking, ang Food Panda ay para sa delivery ng pagkain, Lalamove naman ay para sa package delivery, Shopee ay online shopping, ang Kas naman ay para sa motorcycle ride booking, AYS naman po ay ang platform to go kapag mga serbisyo ang hahanapin mo. Ayan. Professional man o skilled, mahanap mo lahat yan sa Up Your Serbisyo. Ayan po siya. Ngayon mga kaibigan, alam niyo po ba na parami ang mga customers po natin o unti-unti po tayo nakikilala sa merkado. Pero alam niyo ho, syempre, for us to cater itong malaking market ho na ito, kailangan ho muna natin magparami ng ating hanay ng ating mga service providers. So meron na ho tayo mga success stories of our service providers and we are looking for more because our target is to be nationwide. Ngayon, kung kami ho ang gagawa niyan mag-isa, maniwala ho kayo, sobrang tagal ho niyan. Aabotin ho tayo ng siyam-siyam. Pero what if, sabihin ko po sa inyo, marinig niyo po straight na ho sa bibig ko na CEO and president na po ng ating company is ayaw po namin solohin ang napakagad na konsepto na ito. What we want is instead of us earning alone on this kind of platform, why not we invite business partners like you na tulungan mo kaming paramihin ang mga service providers at 50-50 tayo sa kitaan. Ayan. Okay lang po ba yun? 50-50. Walang lamangan. Ayan. So, comment mo naman sa comment section kung okay po yun. Ngayon, let me share din po sa inyo na on our marketing side, meron na ho tayong mga celebrities na atin hong
na servisan. Ano? At part 2 ito ng ating pagpe-prepare sa ating full blast marketing. Ayun po siya. In fact, meron pa nga po tayong hindi pa lumalabas dito dahil actually meron pa tayong mga celebrity like Miss Alice Dixon, meron pang isa nakalimutan ko yung meron pang dalawa na ipopost pa ho natin ano. And syempre, once na nakumpleto ho natin itong dami ng ating mga celebrities, meron pa tayong next step. So ibig sabihin, pa-start na ho tayo ng marketing mga kapatid. Ang kagandahan po niyan, syempre, pag nag-full blast tayo ng marketing, dapat syempre madami ding service providers. Tama po ba? Ayun po yon. So ngayon, ano nga po ba ang rele ng AYS kumpara dun sa dating practice? And po yan. Share ko lang din po ito ng mabilis mga kapatid. Dati ho, pagka sinasabi ho natin na maghahanap ka halimbawa ng electrician o ng tubero or sabihin na lang ho natin nasira yung bubong ho ninyo. Di ba? Ang lakas ng tulo. Or kahit kung sabihin mo natin, naghanap ka ng manghihilot. Ayan. Or sabihin natin, maghanap ka ng maglinis ng aircon. Or maglilinya ho ng kuryente. Or sabihin mo natin, sabihin na lang ho natin na foot spa. Ayan. Or kahit anong kasi service, kahit legal services. Or even tutorial services. Or even, isama na rin ho natin dyan yung mga cleaning services, mga kapatid. Dati ho, ang hirap paghanap. Kailangan pa na makipag-usap ka pa sa mga kaibigan mo or sa mga kilala na hindi mo kilala. Tapos ang problema, yung i-refer nila, hindi naman legit. Tama po ba? Ngayon, ang maganda ho with AYS, dito ho, number 1, merong convenience on your fingertips. Gamit ang isang app, alright? Lahat ng mga verified service providers ho ay nandyan na. Hindi mo na kailangan pa magtanong-tanong. In span of 5 minutes, pinakamatagal, nakakita ka na ng provider mo. Ngayon, dati ho, ang hirap makahanap ng mga talagang reliable na maaasahan ng mga provider. Karamihan ho, ang daming back job. Tama po ba? Hindi inaayos. Hindi ka pupuntahan lagi. Kumbaga, gagawin ngayon, hindi papasok bukas, next week papapasok, di ba? Eh, dahil siya lang kilala mo, no choice ka. Ito maganda. Sa AYS ho, may tinatawag na transparency on service quality. Anong ibig sabihin nun? Lahat ng mga nag-book sa kanya bago ikaw, kita mo kung ano ang behavior na binigay niya. Kita mo kung paano niya hinandle yung situation. Bakit? Kasi nagre-rate at nagbibigay ng review yung mga past customers. Parang Shopee, mga kapatid. Bago ka bumili, bago mo i-add to cart, anong una mong tinitignan? Yung review. Tama? Kasi di ba, bibili ka ng tumbler. Di ba? Akala mo tumbler na malaki. Yun pala, toy tumbler lang. O, di ba? Ngayon, makita mo yun, ay, yung isang bumili, dumating sa kanya, toy tumbler. Kala ko, totoong tumbler, hindi pala. Di ba? So, hindi ka nabibili. Pero pag nakakita ka ng maayos na review, okay, to ayos to. May 100 reviews, may 20 reviews. Bilhin ko na to. Tama? Alam niyo ho, sa service industry, wala pang gumagawa nun. Tayo pa lang. At ito pa maganda. Safety and security concerns, mga kaibigan. Siyempre, ayaw mo magpapasok ng stranger sa bahay ninyo. Kailangan katiwa-tiwala. Tama po ba? Paano kung sa bawat bahay at sa susunod na mga panahon, hindi na magiging issue na magpapasok ng stranger dahil may kumpanya na nagsusuri muna sa mga taong iyan bago ipadala sa bahay ninyo? Hindi lang yon. Ang mga user or mga customer, app users at mga customers ay ating bine-verify din. Alright? Para masigurado naman sa kabilang banda, kampante ang mga service provider na ang pupuntahan nilang bahay o pagsiservisan nila ay legit na mga nagpapagawa. Tama po ba? So, ang maganda po dyan, with our verified providers and users, doon sa side ng provider, mga kapatid, meron tayong rigorous screening process on this. What we are doing is pinagpapasa natin sila ng police clearance, NBA clearance, proof of profession, test na certificates, and past or COEs or any proof na yung ina-applyan nilang trabaho ay yun talaga ang kanilang ginagawa. Ngayon, after po niyan, i-interviewin pa yan ng ating mga psychologist. At once na hindi siya nakapasa dun sa psychological interview na yun, eh hindi ho sila nalilista sa AYS. Ayan po yun. Aminin ko sa inyo, may mga bumabagsak. Bakit? Tinitignan din ho namin yung Facebook. Ayan. Pag tingnan namin sa Facebook ng service provider, pag puro mura,
puro mga pinag-share, mga violence, mga pinag-share, mga bagay na hindi hindi maganda tignan. Ibig sabihin, yun po yung reflection din ng kanyang ugali. Tama po ba? Kasi ang social media mo o mga sinashare mo dyan, reflection mo. Tama ho. O yun, isa rin ho yun sa mga titignan ho namin. So ngayon, sa ganong paraan, at sa interview na hindi ko po pwede disclose kung ano mga tinatanong ho natin dahil it's proprietary, nagkakaroon na ho tayo ng hint kung maayos ba tong taong ito o hindi. Ano? At syempre, nababawasan yung mga masamang ugali sa loob ng app na naiiwan yung mga magagalang, mga maayos kausap, ayan, mga pag kinausap mo, hindi ka tatarayan, ayan, nakuha po. Ngayon, sa user naman, sa customer user naman, mga kapatid, or the app user side, tayo po ay nag-verify through ID capturing, pipicturean mo yung ID mo, pag isa kang user, at nag-face ID capturing ho tayo. Anong ibig sabihin ng face ID capturing? Imagine niyo to, di ba sa GCash ho, at sa Shopee, para ma-verify ho kayo, nagpi-face ID rin ho kayo. Ayan, tama po ba? At pinipicturean mo rin ang valid ID mo. Tama po ba? Ganon din ho sa AYS. Para masabi natin na legit din si user. Kasi pangit naman kung hindi legit si user, nakakahiya dahil in-interview natin ng malalim yung service provider. Tama po ba? Para ho tayong escrow, mga kaibigan. Tayo ang nagtatanggal ng hindi magandang panlasa pagdating sa tiwala. Lalo na't hindi mo kilala. Paano kung kaya mo nang magtiwala kagad dahil tiwala ka sa AYS? Ayan, tama? Ayan. Ayan po yan. So, nga ba ng paliwanag ko doon? Okay. So, medyo madaldal ho talaga tayo. Pero, okay, ano nga po ba ang roles and profits natin dito, mga kaibigan? So, si neopreneur, which is ikaw, mga kaibigan, ikaw yung ating entrepreneur on the playing field. Ang ibig sabihin po niyan, kayo yung nandun sa side ng ating field wherein kayo po ang naghahanap ng mga service providers. Ayun siya. Si service providers naman, on the other end, siya naman yung ating nire-regulate in a way na inaalis natin yung mga pangit ang ugali at kumbaga naiiwan yung mga maayos at kumbaga walang tama sa police clearance, NBI clearance at sigurado natin na may mga certificate ho talaga na yun ang kanilang kayang gawin. So tayo ang nagve-verify. So once na na-clear na ho natin yan, mga kapatid, pwede na natin silang i-deploy dun sa app natin at magkakaroon na sila ng booking na malapit sa area ho nila. Alam nyo po, ang kagandahan po nito, mga kaibigan, once na nangyari ang flow na yan, na i-connect mo si neopreneur sa service provider sa AYS, i-connect mo sa market o sa customer, eto po kitaan. Ayan. So, mapansin mo, pinakamalaking kita, service provider. Bakit? Layunin ho natin makapagbigay ng trabaho. Ayan, gusto natin, sila ang bida. Ngayon, sa natirang percentage, hating magkapatid ho tayo. Ayan, so mapansin mo, 10% si AYS, 10% din ho kayo. Ayan siya. So, imbes na kunin ho namin yan ng buo, minarapat ho namin na magkaroon ng isang konsepto na akin hong ipinapaliwanag ko sa inyo ngayon, na hindi ka lang magkakaroon ng negosyo. Makakapagbigay ka pa ng trabaho sa mga Pilipino. Maganda ba yan? Ayan, pa-comment naman ho sa ating comment section kung nagustuhan ho ninyo. Ayan po yan. Ngayon, mga kaibigan, ang kagandahan po nito, bakit ako naniniwala ng AYS ay lalaki ng malaki. Ayan. Alright? Ito po ang mga dahilan. Unang-una, tayo po ay nagsosolve talaga ng isang problemang malaki. At hindi pa basta-basta na isosolve ng kahit sinong kumpanya. Alam niyo ho, itong problemang ito, mga kapatid, problema na ho ito, hindi pa tayo pinapanganak. Tama yung mga problema pinakita ko kanina na ating sinosolusyonan digitally. Hindi pa ho tayo pinapanganak, may mga problema na sa serbisyo. Tama? Tama po ba? At alam nyo, ang digitalization ay isa sa mga natatanging paraan para masolusyonan ho ito. Ang kagandahan po niyan, mga kaibigan, ang mga serbisyo na current na nasa market ngayon ay offline. Hindi ho organisado at walang digital platform. Imaginein mo, ikaw ang magdi-digital sa kanila, tama? At sa bawat transactions na yan, you get to earn. That is your golden opportunity. Okay? Na huwag mo papalagpasin.
Alright? Next. Ang maganda ho, hindi tayo gumagawa ng bagong kultura, mga kapatid. Tayo po ay nag-digital lang nung dating manual. At tayo po ay nagbe-verify lang. Kumbaga, sinisigurado lang natin na legit at dinidigital natin. Ibig sabihin, anong kagandahan nun? Dahil hindi ka gumagawa ng kultura o bagong behavior, hindi mo na kailangang turuan ang mga Pilipino paano magpagawa ng tubo. Tama? Hindi mo na sila kailangan turuan paano magpalinis ng bahay. Alam na ho nila yan. Hinahanap na ho nila yan noon pa. Yan, tama? Okay. At alam niyo po ba na milyon-milyon ang klase ng mga pangangailangan pagdating sa serbisyo? Mas malaki pa sa transportasyon. Alam niyo po ba kung magkano kinikita ng Grab sa kanilang transportation services? They earn 700 million pesos per day. Per day. So, they earn like a billion every 2 days. Imagine, saan napupunta ang perang yon? Sa abroad. Bakit ho? Ang Grab ho sa Singapore base yan eh. Hindi naman yan purely dito lang umiikot ang pera sa Pinas. Hindi ho. Ibang bansa ang nakikinabang ho dyan. At alam niyo kung anong masakit? Paano kung merong makasolve, kagaya ho natin, ng pain point dito sa problema sa serbisyo? At darating sa punto, mas malaki pa ang kitain natin sa Grab dahil mas maraming needs sa services rather than sa transportation alone. At umiikot ang pera sa Pilipinas, ang dami ho natin mga neopreneur na nabigyan ng negosyo. At ang dami ho natin mga service provider na nabigyan ng trabaho. At yung natirang konti, kumbaga, ikot lang ho sa Pilipinas yan dahil magkapatayo tayo ng mga technical schools para ma-sharpen ho natin yung mga skills ng ating mga service providers. At ang kagandahan po niyan, we can go global na din. Papadala tayo ng mga Filipino services on other countries, which is doon ho tayo kilala. Yan, tama? Ayun po yan. Ngayon, ang kagandahan po niyan, meron tayong napakalaking opportunity sa harap natin na maging first organized mover. Ito naman po ang next natin na product. Ang next product ko natin mga kapatid ay yung Neo app o Neo Shop. Ang maganda po dyan, ang Neo Shop mga kapatid ay pinanganak dahil sa concept din ng AYS. Halimbawa ho, magpapagawa ka ng aircon. Ang problema, kailangan mo ng free yun. Saan mo bibilhin? Ayan. O halimbawa, magpapagawa ka ng bahay, kailangan mo ng plywood. Saan mo bibilhin? Ayun. So, doon pinanganak ang concept niya. Pero along the way, dahil meron tayo mga customers sa software natin na talaga mga supplier at naghahanap din sila ng additional marketing. Sabi ko, ba't di tayo gumawa ng app na kung saan papakinabangan ng mga neopreneur na pwede silang magbenta ng mga products direct supply. Tapos, pwede rin sila magpasok, hindi lang service provider, pwede sila magpasok ng mga merchant. At di lang merchant, pwede rin sila magpasok ng mga users. Ayun yan. At ito maganda. This is a unique platform dahil ito po ay merong social media sa loob. Ayan, parang TikTok. Nakakita ka na ba na ang kumpanya ninyo ay merong social media? Dito po sa Neo Network, ang kumpanya natin may social media sa pamagitan po ng Neo app. Ayan, you can make contents, you can put on your red basket, ayan, na yung mga product sa loob ng Neo shop mo. And then when people buys it, ang maganda po niyan, hindi mo na kailangang i-ship somewhere. Yung courier na ang pupunta, pipick upin sa harap ho ng bahay ninyo, alright? Di mo na kailangan pumunta sa LBC or sa JNT. JNT na at Ninja Van na pupunta sa harap ng inyong mga bahay. At ang maganda nun, antayin mo na lang na pumasok ang kita. Bakit? Kasi end-to-end. Ang payment ng client, kung gusto mo, ayaw mo ng COD, gusto mo pag-check out, bilhin niya kagad through credit card. Our platform has credit card payments. Ayun po yan. So, end-to-end solution, mga kaibigan. So, napakagandang negosyo nito. So, kung kayo po ngayon ay nasa inyong mga smartphone, pwede namang hanapin Neo by NNT. Neo NNT. Ayan, makikita mo na yan sa Play Store. So, ngayon, ang kagandahan po niyan, mga kapatid, dito, hindi ka lang makakabili lang basta-basta. Ang good news, makakabenta ka din at ang maganda po niyan, may discount ka sa lahat ng mga product dahil isa kang neopreneur. Ayan po yan. So, this is a concept wherein you can buy smart and sell smart through contents and through the power of our own social media.
And nakakatawa po na kumpanya po natin ay merong social media. Yan, i-comment naman po kung napakagandang innovation pa nito, no? Alright? Ngayon mga kapatid, ang maganda po dyan, lalagyan din po natin ito ng live selling soon. Na-ready na po natin yung mga modules po natin dyan. So we are welcoming merchants all across the Philippines, mga kapatid. All you have to do is to, syempre, kausapin mo na yung merchant kung gusto niyo magdagdag ng avenue, no? At ang maganda po dyan, mas mura ho platform fee na ito kumpara sa TikTok at Shopee. At ang maganda, syempre, imagine mo na lang kung kada benta ng merchant na ipapasok mo, you can earn percentages sa bawat benta nila. Alright? So, mamaya explain ko how to earn. Pero ito naman po ang flow ng ating earnings. So, ang flow ng ating earnings, mga kaibigan, si Neopreneur, mag-share ng link, may bibiling buyer, then the buyer purchases, you earn na. Ayun siya. So, yan ang pagkakakonek-connect hunyan. So, syempre, ipapayag ba tayo na mahirapan ka pa? Syempre, kung kaya mong gawin sa bahay na lang. So, hindi mo na kailangan pumunta sa mga stores ng mga shipping carriers dahil kausap na natin sila na ang pupunta sa inyo. Ayun po yan. So sila na rin ang bahala sa end-to-end fulfilling needs din ho natin. Ayun siya. So, ang maganda ho with Neo app is meron itong concept ng digital selling na ang priority ay ang community. Community ng mga neopreneurs. Ayan po siya. At ang maganda rin po nito, mga kapatid, dahil nga po tayo ay may mga software clients na mga malalaking negosyo, ang kagandahan po niyan ay tayo ay nagkakaroon ng malalaking discount. Ayan. Sana ho, ma'am, tayo po, sa mga susunod, ayokong i-disclose kagad, no? Gusto sana natin nakapirmahan na. Mayroon ho tayo ng mga kumpanya na malalaki na sure ako kilalang brands na atin hong gagawaan ng software on the next coming days. At kagandahan po niya, lahat ng mga products nila kaya mong bilhin sa Neo Shop or Neo app rather. Alright? Ayan po yan. Ngayon, ang kagandahan po niyan mga kapatid, one of our products, syempre yung pinakauna ho nating mastery is the custom software development. Ayun, anong ibig sabihin nun? Pwede ka rin magbenta ng mga software sa mga companies na naghahanap ng digitalization needs. Ayun po yan. So ngayon, ang maganda po dito mga kapatid, yun po yung ating 9-in-1 business. Pero to tell you honestly, meron pa po tayo mga ilo-launch dito dahil po fina-fine-tune pa po natin. Ito po yung mga, mamaya po ipapakita ko yung mga ilo-launch natin. Pero mga kaibigan, kung ito ang klase ng negosyo mo, ang tanong ko po sa inyo, panalo po ba o panalo pa? I-comment naman sa inyong comment section. Hindi comment section, chat section pala. Okay? Ito maganda. Sa negosyo natin, walang hidden fees. Walang hidden charges. Walang mga bayad na monthly. Once na ito ay naging negosyo mo, perpetual ang franchise mo. Paano pag sabi perpetual, mga kapatid? Parang sa condominium, perpetual ang ownership. Ibig sabihin, hanggang kaduluduluhan. Di ba? Ayun yan. Ibig sabihin, more than 50 years, more than 100 years. Ayun po yan. Kumbaga, hindi po siya yearly. Forever. Yan. Alright? So, klaro po ba? Malinaw po ba? Okay. So ngayon, kung sakasakali ho na maintindihan mo ang kagandahan ng negosyong ito at tayo ay magsisimula dito sa side na panahon na to na parang condo, nasa pre-selling ho tayo mga kaibigan. The moment na mag-add pa tayo, naniniwala ako hindi lang ito 9-in-1. Meron pa kami mga nandun sa nasa backend ho namin ng mga iba't ibang klaseng opportunity pa. Darating sa punto guys, maniwala ko 20-in-1 to. Mamimili ka na lang kung anong gusto mo. Pero ang maganda ho dito, pagpasok ho, by that time, you don't need to add another puhunan. Hindi ho. Kung ano yung pinagsimulan mo ngayon at nag-upgrade yan, sama ka na doon sa bago. Damay ka na doon. Ayan, kuha po ba? Ayan, nandyan pa po ba kayo? Okay. Ngayon po mga kapatid, ang kagandahan po nito, ito po yung ating mga ilo-launch. Ayan. Si Neo AI po, tayo po ay nasa 90% na yan. On the next coming weeks, we will launch it. Si Globe Fiber, na-launch na ho natin. Si NeoCard, na-launch na ho natin. Custom software, na nauna. Alright? Neo app, nandiyan na din. Pero servisyo, nandiyan na ho talaga. Ngayon, once na merong dumadagdag ho na mga kumbaga technologies, syempre, ito mataas din ho ang puhunan. Pero kung sakasakaling kukunin mo ito ngayon,
Lahat ng mga dadating, Matic, package na ho yan, freebie na ho yan para sa inyo. Ayan, maganda po ba? Ayun siya. So magkano po nun mga kapatid? Ito ho, 4,000 sa 4,988 mga kapatid, ang tawag po natin dyan ay students package. Ayan. Negosyo mo na lahat yan. Ayan. Ngayon, matanong ko lang, para ho sa inyo, 4,988, maliit o malaki? Ayan. Pa-comment naman po sa inyong comment section kung para sa inyo maliit o malaki ang 4,988. Ayan. Alam niyo po, tatanungin kung maliit o malaki ang puhunan natin na to. Siyempre, alam niyo po ba, depende ho yan sa tanong. Ayan. Ang tanong kung gastos ba, siyempre, malaki yan. Tama, imagine mo, 4,988, ibili mo ng t-shirt. Di ba? Isang t-shirt, 4,988. Kada suot mo ng t-shirt, wala naman nahulog na 5 piso. Tama po ba? Kahit nga piso Ang tawag doon, gastos. O 4,988, ibili mo ng, ipang-inom mo. O, di ba? Pag ipinang-inom mo ang 4,988, bukas masakit sa ulo, dahil syempre may naano ka, ang tawag doon, pagka nalasing ka, basta yon, di ba? Tapos, ang problema, walang babalik na pera. Kasi, napang-inom mo na Pero ito, tanong ko sa inyo, sa mga first-timer na nanonood ngayon, sa mga seryosong naghanap ng magandang big break sa kanilang buhay, anong negosyo ang kaya mong itayo sa 4,988 na pwede kang kumita ng 6 digits per month? Pa-comment naman po sa comment section kung ano yun. Sa 4,988 mo, makapagtayo ka ba ng sarili mong 7-Eleven? Wala. Ito, makapagtayo ka ba ng sarili mong McDonald's, Jollibee, Starbucks? Hindi ho. Tama? Ito ho, doon sa medyo realistic, makapagtayo ka ba ng sarili mong sari-sari store? Hindi pa rin. Business permit, kulang. Di ba? Inventaryo, di abot 5,000. Inventaryo, ang sari-sari store ho, 40,000 ang puhunan mga kapatid para punong-puno. Tama? Fishballan, makapagtayo ka ba? Kulang pa din. Yung na-interview ko, ang puhunan niya sa fishballan niya na may kasama mga kwek-kwek 15,000. Ayan po yan. Siyempre may cart ka. Di ba itutulak mo? Alangan namang hindi ka papagawa ng cart. Hindi ka bibili ng lutuan. Hindi ka bibili ng gasol. Hindi ka bibili ng mga kung ano-ano pa. Abuti ka talaga 15,000. Tama po ba? Pero ito maganda. Itong negosyo pag-uusapan natin, 4,988 lang. Mas mahal pa sa cellphone mo, pero kayang magbigay ng mga pangarap mo. Pwede ka na bang malaman kung paano? Ayan. Pero paano malaman kung nakakapagbigay nga po ba ng pangarap? Introduce ko po muna sa inyo yung isang package namin, yung Builder Package. Ayan. Sir Gerald, yung 4,988 ba na students package, paano kung di na ako estudyante? Wag ho kayong mag-alala. Kung feeling estudyante ho kayo, pwede ho kayong mag-students package. Di ba? Kung feeling niyo, hindi, bago akong dito, inaaral ko pa. Di ba? Estudyante ako on my own way sa digitalization, sa tech business. Wag ho kayong mag-alala. Kung yun at yun po, pasok na ho kayo sa students package. Ngayon, kung kayo naman ay seryoso, na naghahanap talaga ng negosyo, na naghahanap kayo ng klase ng negosyo na, kumbaga, may model na pangtodohan, kumbaga pang seryosohan, mga kapatid. Doon ho kayo sa builder. Ayan po yan. Ngayon, alin ka man sa dalawa dyan, ang importante, part ka ng community na to. Tama? At ang kagandahan dyan, mga kapatid, tandaan niyo po ito. Itong salitang ito. Fear not. Bakit? Kung para sa inyo, ang tech business ay bago at wala kayong idea, ako ho mismo ang magtuturo sa inyo kung paano gagawin ng business dahil meron po tayong mga training seminars sa ating office. Ayan po yan. All you have to do is to attend our training seminars and I will teach you from entrepreneurship up to digital marketing and up to leadership. Samang-sama na po lahat yan sa inyong puhunan. Bakit? Our goal is to create 100 tech millionaires by the time ng 2030. Ayan po yan. Well, that's our vision, no? So, technically, kailangan namin ng mga tao na tuturuan, kaya nga po ang baba ng puhunan, dahil ayaw naman namin na ibigay ng libre, unang-una, dahil pag libre, walang value. Pero sa mababang puhunan, kahit sino pwedeng magsimula. Ang pinaka-special ho sa journey nyo rito is at na puhunan. Ang pinaka-special ho sa journey nyo rito ay yung ituturo ko sa inyo. Ano,
paano ang flow ng mentorship. So mamaya explain ko mamaya yan sa bago natin sagutin yung mga questions ninyo. Lahat po yan may training na kasama. So kumbaga, kung ikaw magpa-franchise ka ng 7-Eleven, doon tine-training ang owner. Magpa-franchise ka ng Jollibee, may training din ang mga staff, minsan nga pati owner. Dito ho, may training din. Pero maganda guys, dito sa atin, sa digital business ho natin, ang negosyo mo, nasa cellphone. And wala kang malaking inventaryo. Tama? Ayan. So ngayon, pag-usapan na natin anong laman ng students package. Eto, sa students package mo natin mga kapatid, ikaw ay magkakaroon ng isang business kit. Ikaw ay magkakaroon ng activation para sa Neo app at AYS. Ikaw ay magkakaroon ng isang tarpaulin. At ang maganda, may 2 Neo card ka. Ayan. Alam niyo po, ang Neo card, ang halaga po niyan ay kagaya lang din ng halaga na kapag ikay nagpapaprint ng calling card. Ang pinagkaiba lang, ito ho, lifetime, di na kailangan magpa-print ulit. Ayan po yan. So kapag ikaw nagpapagawa ng magandang calling card, na marami, usually 500 pieces, 1,000 pieces, di ba? Inaabot ka ho ng magkano? 3,500, 4,000 pesos. Pag naubos, papagawa ka ulit. Ito maganda. Sa Neo card, 2,500 lang. Lifetime na. Ayan. Ito maganda. 2 ang meron ka. Isa para sa'yo, isa para sa taong gusto mong bentahan. Ayan. So, pwede ka na makabenta agad. So, kumbaga, ang halaga ng value mo na matanggap sa nilabas mo, Neo card pa lang ha. Wala pa yung ibang mga negosyo pinag-uusapan natin. Panalong-panalo ka na. Maganda po ba yun? Pa-comment naman po sa comment section kung panalo o panalong-panalo. Ito rin po, no? Since we are a digital company, ayaw naman ho namin na mahirapan ho kayo into tracing your incomes, no? Ayaw naman namin na nagsusulat ka sa papel na eto kinita ko ngayon, ganyan. Don't worry. We have this dashboard na personalized for you with your own username and your own password na lahat po ng mga transactions ninyo nandyan na. Consider it as your own online secretary na lahat ng kinita mo from the day 1 na nag-start ka hanggang kaduluduluhan, recorded. At ang maganda po dyan, lahat ng mga kinita mo can roll into one wallet and you can encash it on a weekly basis. Diretso sa bangko mo or gusto mo kunin mo sa office in a form of check. Pag nakita mo ako doon, makipagkwentuhan ka sa amin, okay lang, walang problema. Alright? At the same time, namimigay din po tayo ng promo na business guide ngayon. Ayan po yan. At ang maganda po dyan sa business guide na yan, on the next coming days, meron po tayong handbook na pinamimigay na free. At ang sumulat po niyan walang iba kundi yung ating next na sasagot ng inyong mga tanong mamaya, si Mr. Lian Layson. Ayan po yan. Alright? So ngayon, pag-usapan na natin, ang ganda ng products, ang mura ng puhunan, di ba? Paano ko kikita sa tech business na ito? Alam niyo po, number 1, bibilisan ko na lang ho kasi maubos na po yung time ko. Meron na lang po ako natitirang 15 minutes. So, siguro mga 5 minutes tapos siguro na mabilis, no? Number 1 is, meron ho kayong lifetime access and lifetime discount up to 50% sa lahat ng mga negosyo na meron ho tayo. At darating pa. Ang maganda po dyan mga kapatid, sa AYS pa lang, dito meron ka ng 5% discount sa lahat ng mga services. Ayan po yan. Maski haircut, nail care, pest control, plumbing, massage, house cleaning, and electrical, etc. etc. At ang kagandahan din po nito mga kaibigan sa ating mga produkto sa loob ng Neo app. Ayan, may nakapag-download na po ba? Pwede na pong i-check, no? So, ito po ay newly launched, mga kapatid. So, makikita niyo rin dyan ang social media side ho natin. At ang maganda niyan, you can have 10% discount on all products. Ayan po siya. At ang maganda po dyan, second way to earn, you can earn from subscriptions and installations and projects. Second way to earn yan. Anong ibig sabihin? Malala mo kanina doon sa package natin, meron kang mga subscriptions na ibinigay sa iyo, AYS and Neo Shop, no? Ang maganda niyan, sa students package, pwede kang mag-register ng 10 service provider. Bawat service provider, pwede mong singilin ng 500 pesos as lifetime enrollment fee, kapatid. Ayan po yan. So doon pa lang, you can earn 5,000 na. Tama? Bawi ka na rin. Bawi ka na sa Neo card. Naka-discount ka pa sa service, naka-discount ka pa sa product, bawi ka pa sa subscription. Ito, good news. Dahil sobrang bait sa atin ng Globe, mga kaibigan, ang subscription mo sa paghahanap ng lahat ng mga user na gustong magkaroon ng Globe Fiber Internet sa kanilang lugar, bibigyan ka namin ng QR code na kukunin mo sa ating admin.
Yung unique QR code na yan, ipapascan mo lang sa gustong magkaroon ng Globe Internet. 1 to 2 days, as they promised, no, is darating na mag-i-install. Ito maganda. Kapag nagpa-install lang yung kaibigan ng Globe Fiber Prepaid, meron ka dong kita na 400 pesos. Ayan, magkano ho? 400. Ngayon, ito good news. Unlimited ho yan. Magpa-install ka ng 10, magpa-install ka ng 30, magpa-install ka ng 100, pwedeng-pwede. So, ikaw ay magpapa-install ng 30, 12,000 ho yun. Panalo po ba? O panalo-panalo na? Di ba? Ito pa maganda. Sa Neo Card naman, syempre ho, 2.5 ho natin binibenta yan. Tama po ba? Si Neopreneur naman can earn 1,000 pesos per Neo Card sold. Ayan po yan. So, meron ka nabenta na friend mo, di ba? May 1,000 ka doon. Ayan yan. At ang maganda niyan, ito kahit ilan ang gusto mong benta, 100, 200, 300, pwedeng-pwede. 10, 2, 5, pwede rin ho. So, dito pa lang, pwede ka na kumita ng 27,000 pesos. Ang nakakatawa niyan, kung ikaw ay mayroong mga kilalang kumpanya na naghahanap ng digitalization sa kanilang mga proseso, ipakilala mo kami at ikaw ay tatanggap ng 10% sa bawat project na maisasara mo sa mga kumpanyang ito. Ayan po yan. At ang maganda dyan, mga kapatid, meron ka ding 10% doon sa monthly maintenance fees kung sakasakaling meron man ang ating project. So, hindi lang ikaw magkakaroon ng one-time income sa lahat ng mga projects na iyong i-refer, kasama na rin ho dyan yung mga maintenance fees na kanilang ibinabayad monthly, may 10% ka din doon. Ayun siya. So, ang maganda ho niyan, para ka nagpaparenta nang hindi ka naman bumuo ng apartment. Ayun po yun. And alam nyo po mga kapatid, ang technologies na ginagamit po natin sa ating tech company ay is the same technologies na ginagamit ng Grab, ng Lalamove, ng Foodpanda. Ibig ko lang po sabihin, we are on par doon sa mga languages na ginagamit ho nila. Ayun siya. So, ma-expect mo na maganda yung app, na para maganda yung system, cloud-based din ho tayo. So, kumbaga sa cybersecurity, masabi natin na maayos siya. Ayun po yun. Ngayon, bibilisan ko na ho ito dahil mukhang mag-aantay na po si Sir Lia na sagutin ang inyong mga tanong. Sumunod ho, sa lahat ng mga service provider na may enroll mo, every time na sila ay nabubook, kapatid, 5% na kanilang booking ay pasok sa iyo. Ayan po yan. So dito pa lang pwede ka na kumita ng 30,000 pesos per month. Walang service provider na mayroong 5 bookings a day. Sa 500 pesos na booking fee, yan ay 20,000. Kunin mo ang 5%, that is 1,000 pesos. Ngayon, hindi lang yon. Sa lahat ng mga AYS users, kapatid, na mapapa-download mo, sa lahat ng bookings nila, service provider mo man o hindi, ibang service provider man, may 5% kapatid. Ang maganda niyan, ipakilala mo ang AYS sa 100 mong kaibigan, every time na nagpapalinis sila ng aircon, may 5% ka. Hanggang kailan ba gagamit ng aircon ng kaibigan mo? Syempre, hanggat buhay siya. Hanggat buhay siya, meron kang 5%. Ayan, maganda po ba? Ayan, meron kang kaibigan na magpapalinis na kuko. Di ba? Nagbubok sa AYS. Hanggang kailan ba magpapalinis na kuko ang kaibigan mo? Syempre, hanggat buhay siya. So, okay lang ba? Hanggat may kuko siya, may 5% ka. Maganda po ba yon? O maganda? Paki-comment mo naman sa comment section ho natin. Alright? Ngayon po, maganda po dyan, ito po ay non-territorial. It can go from Luzon, Visayas, Mindanao. Across all municipalities. Ang maganda dyan, kung meron kang 50 bookings, ngayon, for 1,000 regular price per booking, that is 50,000. Kunin mo ang 5% mga kapatid, meron kang 2,500 a day. Ngayon, ang maganda po nito mga kaibigan, sa 2,500 a day ho na yan, in 1 month, that is 75,000. By the way, yung mga questions ho, sulat nyo lang ho muna. Mamaya sagutin ho natin lahat yan. No? Meron ho tayong technological solutions sa mga tanong ho ninyo. At syempre, yung iba naman ay mga frequently asked questions na we can also answer. Ngayon po, imagine, sa 75,000 per month na to mga kaibigan, ang tanong ko po sa inyo, kahit ito lang po pag-usapan natin, may binayaran ka bang pwesto? Wala. May binayaran ka bang tao? Wala. Kuryente, nagbayad ka? Wala rin. Tubig?
Wala. So, ibig sabihin mga kaibigan, walang OPEX. Habang yung tindahan namuhunan ng 40 mil, nagbabayad ng pwesto, tao, kuryente, at kung ano-ano pa. Tama po ba? May inventaryo pa. Ito maganda. Dahil walang OPEX, yung pera na nakakompute sa harapan po ninyo, once na mabawi mo puhunan mo, lahat ng perang papasok ho sa platform na ito papunta ho sa inyo, diretso sa bulsa ninyo. Bakit? Kasi net income lahat. Walang operating expenses. Tama? Eh sir, nag-charge ako. Eh nag-charge ka rin naman araw-araw. Tama po ba? Hindi pa tayo magkakilala kapatid, nag-charge ka na araw-araw. Tama po ba? Isasabay mo lang to. Eh paano yun? Eh magkakwento ako. Mauubos laway ko sir. Huwag kang mag-alala. Pag naubos ang laway mo, uminom ka lang ng tubig ulit, may laway ka na ulit. Tama po ba? Ayan, napakaganda puhunan, tama? Malit na puhunan, kwento, laway, tama? At after nun, tuloy-tuloy na ang negosyo. Dahil ito'y digital. Kaya nangyayari lahat ng mga yan. Ayan, nakakuha po? Ayan siya. Ngayon, mga kaibigan, sa Neo app naman, ganun din ho. You can introduce merchants and you can earn 1% for every product na binibenta ng merchant na yon. And you can introduce users as well. Kada bili ni user, you can get 1% din ho sa lahat ng kanyang mga lahat ng kanyang mga binibili. Ayan po yan. So, ang kagandahan po niyan, you can earn also additional bukod pa sa lahat ng mga pinakita ko sa inyo kanina. Ayan po yan. Ngayon, ang kagandahan po nito mga kaibigan, syempre, ang tanong, ano nga po ba ang gusto niyo maging ang ating kumpanya? Maging nationwide? O gusto po natin ito maging worldwide? And syempre, alam nyo, kung tayo ay nangangarap maging worldwide, syempre, kailangan maging nationwide ka muna. Tama po ba? Alam nyo po ba na in every product, there's always an endorser? Tama po. Imagine mo, Smart, may endorser. Shopee, may endorser. Sama na po natin lahat ng ex-girlfriend ni Gerald Anderson, naging endorser ng shampoo. Tama po ba? Si Tanggol, sa araw-araw na problema niya, lagi siya nakikipagsuntukan. Ayun, nagkakating ko na. Tama po. At syempre, kahit gatas may endorser, mga kapatid. Tayo, on our company, sino ang endorser natin? Walang iba kundi ikaw na isang neopreneur. Yung budget na ibibigay natin sa mga big time ng mga artista, although may mga nagbubook ho sa atin, pero hindi natin sila kinuha na i-book tayo. Kumbaga ho, nag-book ho talaga sila. Alam nyo, nakakatawa ho dito mga kapatid. Yung budget na ibibigay natin para sa ating mga endorsers, what if portion ho nun ibigay ho namin sa inyo? Majority of the portion nun ibigay ho namin sa inyo. Maganda po ba? So, paano nangyayari yun? Ganito lang ho yan. Sa ating pong fifth way to earn or on our referral program, kapag ikaw ay isang builder package, mga kapatid, you can earn 1,000 pesos for every friend that you will refer to our platform. Ayan yan. Bakit? Ba't ka bibigyan ng 1,000? Ito po, sa builder, 1,000. Sa students, 500. Ayan, nakakuha po. Ngayon, ganito po siya. Simple lang. Kasi kung hindi dahil sa iyo, hindi magkakaroon ng bagong neopreneur. Kung walang bagong neopreneur, walang bagong service provider, walang bagong merchant, walang bagong AYS user, walang bagong NNT user, walang magbebenta ng NeoCard, walang mag-aalok ng Globe Fiber prepaid, walang mag-aalok ng ating software development projects. So, kumbaga, in exchange of gaining another business partner, may 1,000 pesos ka. Ayan. Klaro po ba? Klaro po ba yan? Ayan. So, parang ganito ho yan. Kung ang mga BPO companies ay naghahanap ng mga headhunters para sa kanilang mga talent acquisition at nagbabayad sila ng 15,000 per head. Tayo ho, 1,000 pesos. Ayan, nakakuha po. Ayan, yan. Bakit ang mura, Sir Gerald? Syempre, ano ka ba? Marami pa tayong kailangang gastusin. Ayan po. Nakakuha po. So, kasama na rin ho dyan yung papalaki ng ating mga departments. Kasama na rin ho dyan yung, syempre, pagpapasikat din ho make ng ating mga brands. Ayan po yan. So, ang 1,000 pesos is one of the generous na rin. Paano ko nasabi? Kasi, imaginein mo na lang, ito. Sa mga kagaya po natin na may social media at online booking platform, halimbawa po sa online booking platform, si Lalamove. Ayan, si Lalamove,
Ito po, screenshot galing sa kanilang website. Ayan siya. Ang nakalagay dito mga kaibigan, ang referral rewards nila, dito kailangan makompleto mo sa loob ng 3 araw para kumita ka. Eto ho, walang ganun. The moment na napresenta, nagustuhan, may 1,000 ka agad, di ka papahirapan. Ayan, okay? Mas generous ho tayo. Kuha po. Ngayon, ang maganda dyan, hindi ka gumagawa ng competition. What we are doing is, ikino-connect namin sa'yo lahat ng mga neopreneurs na na-endorsean mo. At we give you royalty for every transactions na magkakaroon sila. Ayan po yan. Alam niyo po, nakakatawa po dito mga kaibigan, halimbawa, ikaw si neopreneur, in 2 years, meron kang 300 na na-endorsohan. Ang maganda po dyan, for example, AYS lang muna, no? Para mas klaro. Ang maganda po dyan mga kaibigan, AYS pa lang, yan po ay 9,000 service provider in 2 years. At yung 9,000 service providers na yan, halimbawa, merong 1,000 booking fee, mga kapatid. That is 9 million pesos. Kunin mo 1% yan, mga kaibigan, okay na ba sa'yo 90,000 income na nangyari in 1 day? Pwede na. Tama? At ang maganda yan, all across the Philippines. Pwede meron kang na-refer somewhere in Baguio, somewhere in Davao, somewhere in Cebu, somewhere in Iloilo. Tama po? At ang maganda po dito mga kaibigan, if you got in a daily basis in 1 month, that is 2.7 million a month. Ha? Ayan po siya. Ngayon po mga kaibigan, next year, earn, teka, may credit card sila. Hindi po ito credit card, okay? Ito po ay isang Venn diagram example. Alright? Ano yung Venn diagram example na yan? Ang concept po nitong Venn diagram example natin is, this is due to popular demand, no? Kung sa TikTok, magre-refer ka ng mga friend mo na gustong mag-TikTok, magbabayad si TikTok ng 600, tama? At sa Lalamove ay merong referral din. Basically, lahat naman ng mga platforms merong referral systems, no? Yun nga lang, meron tayong isang neopreneur na ang concern niya, sir, meron ako na-endorsean na isa. Nag-refer ako. From that referral, dumami yung neopreneur, sir. Naging 150. Pero ang income ko, sir, hanggang dun lang sa ni-refer ko. Ako nag-convince dyan. Baka naman makagawa tayo ng additional since we are a tech company. At maganda rin naman ang spread ng ating opportunity, no? Ng ating income. Baka pwede naman na meron din ako doon sa mga na-endorsohan ko. Para sulit naman ang ibibigay kong connections. May punto po ba siya, ladies and gentlemen? Paki-comment naman po sa comment section kung merong punto. Oo naman, talagang may point. Tama po ba? That's why nag-list kami kung ano ang magandang marketing plan that we can put para lahat masaya, no? Ito po 'yan. At ang maganda, ito po ay simulated, computed din ng simulated manually at simulated din ito ng AI. So dalawang nag-compute at dalawang computation proves na it is stable and it is doable. Ayan po yan. So pina-simulate natin to sa AI. Imagine mo, AI nag-compute hanggang gaano karaming tao. Kahit nga po hayop, siyaman na rin natin. Well, lo and behold, safe itong marketing plan na ito. Ngayon, dito daw ay pwede ka kumita ng 500 pesos every time na nagre-refer yung nire-refer mo. Pero in condition na they must go into groups. Ayan po yan. Ganito po ang example po niya para mas maintindihan po ninyo. Ayan. Ito si neopreneur. Bawat isa na yung friend mag-e-endorse. So technically, sila merong 500 or 1,000 pesos, di ba? It depends on the package. Pero ikaw, hindi ka mawawala. Habang nag-e-endorse sila, meron din sa'yo. Pero kailangan dalawa sila. Ayan. Klaro po ba? Yun ang condition. So to give you more analytical examples, halimbawa po ito nag-refer. So syempre, kung builder, package, 1,000. Kung students, 500. Tama. Dapat, wala ka na doon kasi hindi naman ikaw nag-refer. Tama po ba?
Pero don't worry, meron ka pang isang friend na nag-refer din. Ayan. So siya, may either 500 or 1,000. Pero technically, wala ka na rin dapat doon kasi hindi naman ikaw nag-refer niya. Pero ang maganda ho, dahil merong dalawang pumasok, tama? Nagkaroon tayo ng additional budget. Additional budget for uh, another reward na pwede natin ibigay sa inyo. Ayan. So may 500 ho kayo. Ayan. Kuha po ba? Ngayon, nag-refer ulit yung friend mo. Nag-refer ulit yung friend mo. Siyempre, meron silang referral rewards. Meron ka din. Ngayon ito, good news. Yung friend mo na malamang hindi mo nakakilala. Ayan, ito. Ikaw, my friend, may another friend. Malamang hindi mo nakilala yan. Tama po ba? Malamang ano yan. Ang kilala mo lang naman yung nakaputi. Tama po ba? Ngayon, kabilang banda, ganun din. Ang kilala mo yung nakachaleko lang. Na hindi mo nakilala yung kakilala nung nakachaleko. Tama po ba? Ito maganda. May 500 ka pa din. Ngayon, ang good news, dito, regardless of the time na sila ay naging neopreneur. Ibig sabihin, yung nakaputi, nag-sign up today, yung nakachalek ko, nag-sign up next year, may 500 ka pa din. Nakakuha po ba? Walang tinatawag na, wala tayong hinahabol na oras. Ayun, as long as gumana yung condition, you earn 500 pesos. Maganda? Klaro po ba? Ngayon po, mayroong limitasyon yung reward system na yan. Kapag ikaw ay isang student package, ikaw ay limitado lamang kumita dyan ng 5,000 per day to ensure the stability of the compensation plan. Alright? Sumunod, that is in a weekly basis, ikaw ay limited lamang ng 35,000. And in 1 month, you are limited only ng for 150,000. Paano kapag builder, Sir Gerald? Simple lang ho. Kapag ikaw ay builder package, technically, mas malaki ang yung safety limit. She'll get 30,000 per day, 210,000 a week, at 900,000 pesos a month. Pag builder ka naman. And kuha po ba? Ngayon, sa mga nagtatanong, Sir Gerald, parang medyo familiar yung the way that you pitch, no? Networking ba yan? To tell you honestly, mga kaibigan, kung ako po tatanungin nyo kung ano ang networking, sa amin ho, pag sinasabing networking, kasi ito una namin naiisip. Ayan. Networking sa IT, ikino-connect mo yung hardware, okay, pinag-uusap-usap mo sila, maybe in LAN, maybe through internet, and then pwede mo silang i-connect sa cloud. Ayan, yun ang networking. Kino-connect mo. Ngayon, another way of networking naman is social networking. You're connecting friends of friends of friends. That's why social networking po ang tawag dyan. Ayan po yan. And you can search it, no? Nasa internet naman po yan. One way of networking naman is going sa mga expo. If you can find a credible supplier or some company that you can collab into, di ba? So, yan ay events networking. Diyan mo magagamit yung Neo card mo. Di ba? Ano calling card mo? I just have to tap it on your phone na lang. Ganon. Di ba? Ayan siya. Next is, meron namang network marketing. Yan, baka yun ang inyong tinutukoy. Na you connect the products to your distributors. It might be coffee, glutathione, so on and so forth. Meron din naman kung kagaya ng networking natin. Ayan. Papansin mo dito, networking din. Bakit? Si neopreneur, i-connect mo si service provider. Service provider, i-connect mo sa company. From the company, nag-connect tayo ng user. Doon pa lang networking na ho yun. Nakuha po ba? So, walang pinagkaiba yan sa ibang, kung sa tanong ho ninyo, kung tayo ba ay networking, yes, meron ho tayong networking dahil po bukod po dito sa ating way to earn, networking na ho yan. Doon din po sa ating Neo app, since it's a social media, it's social networking. Ayan, nakakuha po ba? Kasi what? We connect people, we connect businesses, we connect contents, and we connect rewards. That's why it's networking. Ang hindi ho tayo, ulitin ko, ang hindi tayo ay ito. Yan. Hindi po tayo yan. Bakit? Ang pyramiding, mga kaibigan, ang layo sa konsepto natin. Unang-una, ang pyramiding ay scam. Walang produkto, walang serbisyo, walang opisina, walang legal na papel. Walang mga nagtitiwala, mga celebrity at mga gobyerno. Alright? At the same time dito, sabihin nila, labas ka ng pera, interest pera mo,
30%, 50%, kikita ka, tapos mawawala ang kumpanya. Wag yan. Pangit niya. Alam niyo po ang AYS, Neo Network, Neo Shop, and all our products, all in one digital company, mga kapatid. For example, ito ho tayo. Tayo may produkto, may serbisyo. In fact, if you can research us on our social media, marami na akong kumitang mga service provider. Sumunod, may legal papers. Sumunod, may opisina. Yan. At syempre, founder ang nagsasalita. No? At syempre, tandaan po ninyo, tayo ay effort-based business. Let me say it again. Effort-based business. But, with passive income. Yan. Yan ang maganda. Kumbaga ho, kung ikaw mag-ahente ka ng kotse, the moment na nagbenta ka ng kotse, kailangan magbenta ng kotse ulit. Pag ikaw mag-ahente ka ng bahay, kailangan mong magbenta ng bahay ulit para kumita ulit. Pero maganda, magpasok ka minsana ng isang service provider, magpasok ka minsana ng user sa lahat ng gamit niya ng ating platform. Kikita ka ng kikita doon. Tinarabaho mo ng isahan, pero pinagkakitaan mo ng maraming beses. Kasi, digital ang negosyo mo. Yan, maganda po ba? So, nasagot ko po ba yung tanong na baka ho, ano kayo? Alright? Klaro po ba? Okay. Ayan. Ngayon, mga kapatid, pag-usapan natin, ano ang malalim na dahilan? Bakit natin ginagawa ang community-based approach? At bakit hindi natin sinolo ng atin na lang sana lahat yan? Diba? Kumbaga, mas mabilis yayaman ang inyong lingkod. Pero, alam nyo ho, hindi naman namin planong yumaman mag-isa. Gusto namin kasabay nyo. Ayan, nakakuha po ba? So, simple lang. Ang layunin ho namin, unang-una, is magkaroon ng shared prosperity. Wala pang nakakagawa nito sa Pilipinas. And we are trying to be the first socially responsible na tech company with shared prosperity concept. Ayan po yan, through our digital products. Ayan, kuha po ba? Next, it's syempre, iba ang factor ng community. Bakit? Dahil ang community ho ay nagbibigay ng collaborative initiatives. Ang nagpapaganda ng negosyo natin, hindi ho kami, kayo. Bakit? Dahil kayo po ang sumusubok, kayo ang nakapag-try sa market, kayo din ang nagsasabi kung ano yung mas maganda. Sumusunod lang din ho kami. Ayan po yan. So meaning, sir, nakikinig ang management sa mga suggestions na community? Yes. Kayo po ang priority namin dito. Sumunod, with those suggestions, we can innovate and we can also improve, which is true. At ang maganda niyan, meron tayong resilience against competition. Alam niyo po ito, napatunayan na to sa pamamagitan ng mga studies sa US, na kung ang isang brand ay merong tinatawag na community inside of it, hindi siya basta-basta tinatamaan ng competition. Bakit? Kasi may tinatawag na customer loyalty inside of the brand. Ayan. So let me share you 2-minute story habang wala pa yata si Sir Lian. Nag-overtime na ako pero just let me share you this story, no. Ang lola ko nung ako'y nagkaisip, syempre nauna niya akong makilala dahil wala pa akong isip nung baby pa ako, tama. Mga siguro vividly my memories as early as 4 or 5 years old na alala ko na lola ko. Syempre hanggang ngayon, di ba? Ang pulbo ng taong yan, ng lola ko, ay isa lang. Hindi nagbago sa buong buhay niya. Kulay pulang pulbo na kasi isang dangkal, no. Alam niyo po kung ano yung pulbo na yon? Pulbo ho yun ng Avon. Nalimutan ko lang yung pangalan ng pulbo, pero kung ikaw ay isang Avon user or nanay mo, lola mo ay Avon user, malamang meron din kayo ng kulay pula na pulbo na yon. Ayun siya. Alam nyo, ang kinuha siya ni Lord, yun na pulbo niya. Alam nyo, bakit ko nakwento to? That is one classic example of customer loyalty on one certain brand. Dahil part ka ng community. Tama po ba? Ngayon, ibang usapin ang customer satisfaction. Malamang siguro maganda rin yung product na yan dahil hindi ka naman gagamit niyan kung for your lifetime kung wala ka noon nung customer satisfaction na yon. Pero kung ako tatanungin, mga kapatid, kung papipiliin ako, pero syempre gusto ko sabay, no? Kung ako papipiliin kung between customer satisfaction or customer loyalty, mas pipiliin ko mauna ang customer loyalty. Ayan po yan. Bakit? Kasi, parang ganito lang ho yan. Diba? May jowa ka. Anong mas gusto mo? Yung jowa mo satisfied o loyal? Pili ka sa dalawa.
'Di ba gusto mo loyal din? Tama? O, tayo ganun din. Pero syempre gusto natin sabay. Sino ba namang may ayaw? Tama po ba? Ayun yan. Kinukwento ko lang dahil ah, kung ang Avon, sa tagal nila, kaya rin sila matagal, no? At nandyan pa rin sila hanggang ngayon. At sure ako, baka may tita kang nag-Avon pa din, di ba? Or mama mo. At pwede kapitbahay nyo. Kaya sila nandyan, di sila basta tumutupit-tupi, no? It's because may community sila. So transfer that power of community on digital setting, which is topic natin tonight. Malayo mararating natin. Tama? O, paki-comment naman po yung word na tama sa ating comment section. Alright? At syempre, panghuli, viral potential. Mas mabilis kumalat kapag tayo sama-samang nagmamarket. At maganda po dyan, sama-sama rin tayong nakikinabang. Tama po ba? At alam nyo, by the way, let me share you, biglang lumabas, no? Let me share you our rewards system. Ayan. We are very excited about this, no? Kasi kaka-launch lang ho nito nung isang araw and pinipitch na ho namin siya, no? Ay, hindi isang araw, actually last week. Pero pinipitch na ho namin siya. Imagine doing this business today at pasok kayo ho dito, no? Kapag ikaw ay kumita ng 100,000, doon pa lang sa ways to earn, hindi ka lang kikita ng 100,000. Bibigyan pa kita ng iPhone 17 or MacBook Pro. Ayan, pwede na. Pwede na. Ayan. Ayan po ay reward ho namin sa inyo dahil tinrabaho nyo po ang ating negosyo. Ayan. Ngayon, kapag ka na-receive mo na yung iPhone 17 at MacBook Pro or MacBook Pro, ha, pipili ka lang sa dalawa. At kumbaga, tinrabaho pa natin. Kumbaga tayo ay nagpursigi pa at umabot tayo ng 250,000 na earnings. Ibibigyan ka naman namin ng 100,000 na pang shopping mo. Ayan. So, ang mangyayari po niyan, kasabay mo yung ibang qualifier na nakita ng 250,000, dadalhin po namin kayo sa isang medyo, hindi naman medyo social na mall and you can go shopping. Ayan siya. At ibablog ho natin yun. Ngayon, ang maganda pag naka 500,000 ka, sagot na rin namin ang shopping mo sa Greenbelt. Alright? Tama, Greenbelt. At worth 300,000, tayo ay bibili sa pwedeng Louis Vuitton, pwedeng Rolex, or pwedeng Dior. Ayun siya. Pero to good news. Pag naka 1 million ka, actually ito po ay mangyayari mula October 2025 hanggang December ng 2026. That is the promo period. Pili ka sa dalawa. Isa lang, ha? Pwede ka namin bigyan ng isang full paid, okay? Full paid BYD. Alright? Or, ayan, full paid. 1 million pairs worth ng Rolex watch. At iba-vlog pa natin yan kila Paring Hyde. Ayan, alright? Sa mga nakakilala kay Paring Hyde, by the way, tropa natin yan. Dahil tayo ang gumawa ng kanilang software. Ayan. So, kung sa mga nagka-follow sa akin, may hit mo yan. Sinamahan pa nga natin sila Kanzen executives na bumili din doon. Ayan siya. So, ano natin yan, mga tropa natin yan, na kung saan, pili ka, gusto mo car, gusto mo watch, 1 million pesos i-hit mo, meron ka ding total na 1 million ng rewards galing sa amin. And alam nyo, we're looking forward to produce 100 tech millionaires in 2030 through this concept. Ayun siya. So, sana ho, makita ho namin kayo sa mga paparating na mga rewards ho natin at ang kagandahan po niyan, makatulong ho kami sa mga personal ho ninyong mga pangarap sa buhay. Ayan po siya. Ngayon mga kapatid, gusto ko lang i-share, sino nga ba yung taong nasa harapan na yan? Na walang pera, daming duda, at ito ay kinuha pa noong 2011, no? Hindi malamang nagkaroon ng animation, no? Bigla na lang lumabas. Nakakagulat. Sorry ho, no? Kasi parang bago ho yata itong PowerPoint na to, no? Itong taong yan, may mga pangarap, pero hindi niya alam kung anong future niya, di ba? Alam niyo po mga kapatid, ang alam ko, okay pa po ang damit ng taong yan. Binili sa Cubao, 50 pesos dahil wala siyang pang formal. Ayun po yun. Alam niyo po kung sino yan? Ako po yan. Noong 2011. Yes, it's me. Hindi po ako galing sa mayaman na pamilya. Kumbaga ho, hindi naman kami mahirap. Hindi kami sobrang yaman. Hindi rin ho kami nandun sa sakto.
no? Ibaba mo pa ng konti. Ayan siya. Baba mo pa ng ibaba. Ayan yan. So, kami po ay nagsimula sa mundo ng pagbi-business sa distribution ng software, ng e-loading. Hanggang doon po ay marami kaming natutunan along the way. At yung mga natutunan ko na yan sa pagninegosyo, ang totoo po niyan, 2011 ho ito ng June. At alam niyo ho, on my 1 year doing that business, sa pagbebenta po ng software ng e-loading, kumita po ako ng 1.6 million pesos. At doon na po ako nag-start lumalim sa mundo ng technology. It started on selling. Yun po ang totoo. Until ngayon, nagde-develop pa tayo at syempre, nagko-connect pa tayo ng mga connections natin at gumagawa pa tayo ng mga sarili nating products, no, na digital. Ayan siya. So, ang akin lang mga kapatid, ang natutunan ko for the past 13, 14 years, simple lang. The more na wala ka, the more na wala ka, the more na kailangan mo itong negosyo nasa harapan mo. Kasi alam nyo, ganyan din ho ako nun. Napakitaan ako ng opportunity, may isang distributor ng software na kumausap sa akin, pag ginawa mo to, ito compensation plan, ito ang komisyon, di ba? Sabi ko, kuya, wala akong pera. Sabi sa akin nung team leader at that time, bata, the more na wala kang pera, the more na mas kailangan mo to. Tandaan mo, bata, pag gusto may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Tama naman siya. Tama po ba? At alam niyo po, yan yung ang ginawa ko dahil wala rin naman ang pamuhunan. Maniwala ka man ho kayo sa hindi. At hindi ko po in-encourage, no? Pero pwede mo rin gawin. Hindi rin tapipigilan. Nangutang lang ho ako. Nangutang lang ho ako ng pangsimula. At nagkataon, sinipagan ko, dahil nga utang, may obligasyon ka, tinrabaho ko. Umattend ako ng training, paano magbenta, paano ka magkakaroon ng entrepreneurship mindset, paano ka magdi-digital marketing. At that time, may digital marketing na ho, pero wala pa sa apps. Nasa web pa lang. Nag-aaral na ho ako niyan. So lo and behold, mga kapatid, nagbago ho talaga ang buhay ko. From nothing to something. Kaya nga po tayo nagkaroon na ng sariling tech company. Hindi ka naman simula, may tech company ka agad. Tama? Kumbaga, nag-start ka rin sa dulo. Puntong pamasahe lang. Minsan 1, 2, 3 pa. Ayan po yan. Alam niyo po, hindi naman ako sobrang talino, hindi naman din ako sobrang bibong tao. Ako po ay isang entrepreneur na merong laser-like focus. To give you one few wisdoms, mga kapatid, kung natuwa ka man sa presentation, salamat ho. Ang akin lang ho, naiiwan ko sa inyo, yung pangarap na meron ka ngayon at yung mga pinaglalaban mo na gusto mong ipasok sa pamilya ninyo, bagong buhay, additional na income, tandaan po ninyo, mga kaibigan, success is not a matter of choice. Success is a matter of choice, not by chance. Ayan, nabubulol na. Anong ibig sabihin nun? Minsan sa buhay, makita mo, dati may mga kapitbahay ka, mas mahirap pa sa inyo. Pero ngayon, ang yayaman na. Feeling mo, swerte sila. Pero bakit ikaw, hindi ka sinuswerte? Tama po ba? Ang totoo, hindi naman swerte. Parte ng buhay nila, sa pang-araw-araw, meron silang pinili na hindi mo pinili. At yung pinili nila na yon, yun ang nagdala sa kanila kung nasan man sila. Tama. At alam mo, natutunan ko, bawat tao, binibigyan ng Diyos ng pagkakataon mamili. Minsan, yung iba namimili, minsan yung iba hindi namimili. Kaya mapapansin mo, may mga oportunidad na dumarating na dumipas sa kamay mo, pero may mga yung same oportunidad dumaan sa ibang tao pero hindi nila binitawan. Tama po ba? Ngayon, may oportunidad din na dumadaan sa harapan mo ngayon. Murang puhunan. Willing magturo ang may-ari. Willing magturo ang founder. Ang founder hindi galing sa yaman, galing sa hirap, pero nagbagong buhay. So kung nagawa namin sa buhay namin, ba't di namin kayang ituro sa'yo? Kasi sinubukan namin eh. Kung sa mga nagatanong, nasakyan dyan, sa akin yan. Yung aeroplano, hindi. Picture taking lang yun. Okay? Kasi company profile. Nakakuha niyo po ba? Ayun po yun. Pero anyway, mga kapatid, ang akin lang, kidding aside, you make the right decision. Kung ang buhay mo man ngayon ay paikot-ikot, trabaho, sweldo, bayad utang, trabaho, sweldo, bayad utang, minsan wala pang sweldo, sinisingil ka na ng utang, why not? Gawin mo tong negosyong ito, aralin mo, hayaan mong mentoran ka namin, para pagdating ng panahon,
Kaya mo nang bilhin yung mga bagay na hindi mo pa binibili para sa nanay mo. Kaya mo nang dalhin ang anak mo sa mga kainan na hindi na siya nagwawala dahil walang-wala ka. Tama po ba? Alam niyo po mga kapatid, ang akin lang, pwede mo sabihin, maganda, pero magdadalawang isip muna ako. Alam mo, hindi ka dalawa, isa ka lang. Tama po ba? Kung pagdududahan mo pa itong negosyong ito, alam mo ang pagdudahan mo, yung sarili mo, na bakit sa dami-dami ng opportunity dumaan sa buhay mo, bakit hanggang ngayon wala pa rin magandang opportunity kang hinahawakan. Doon ka magdalawang isip. Pero itong opportunity na nasa harapan mo ngayon, wag mo nang pakawalan. Tandaan mo, ang opportunity, minsan lang dumadaan sa harap ng isang tao. Hindi araw-araw may opportunity sa harap mo. Hindi araw-araw may pagkakataon na may magandang bagay na nasa harapan mo. Tama? Sumunod. O sige, konsulta ko muna sa kaibigan ko. Tandaan mo, yung kaibigan mo ba nakita mo na yung opportunity pitch or presentation bago mo siya tanungin? Ang akin lang, magkonsulta sa tamang pagkokonsultahan. Sino yon? Yung taong nagbigay sa'yo ng link na to kung paano mo ako nakilala. Alright? Sumunod, wala akong pera. Alam mo, hindi naman ang problema ng mga Pilipino. Totoo naman yan. Lahat, kahit naman mayaman, may problema din sa pera. Tama? Ngayon, nakakilang ito. Kung problema mo ngayon ay pera, ano problema mo kapo? Pera din. Nung isang araw, pera din. Nung isang linggo, pera din. Nung isang buwan, pera din. Nung isang taon, pera pa din. Payag ka, di ba? Na habang yung iba, yung pinoproblema nila sa pera, problema nila sa pera para sa negosyong gagawin nila. Pero, pagdating sa ipon, pagdating sa pagkain, pagdating sa matrikula ng mga anak, pagdating sa security ng pamilya nila, buo, may ipon sila. Tama po ba? Di ba mas masarap na kung magkakaroon ka man ng problema sa pera, yan ay problema mo kung paano ka maghanap ng additional pang kapital, pang advance ng buhay mo. Pero kung problema mo ngayon ay kung paano mo papapakainin ang mga mahal mo sa buhay, paano mo sila pag-aaralin, paano mo sila lagyan ng bubong sa kanilang mga ulo, at sabi mo nga, kulang ka sa pera, kapatid, mag-isip ka ng isang beses, trabahuin mo tong negosyong to, the more na wala kang pera, the more na mas kailangan mo to. Tama? Ayun po yan. Ayaw kong yumaman. Hindi naman natin kailangan yumaman lang mag-isa. Tama po ba? Dito nga, nagbibigay tayo ng trabaho. Tama po ba? Di lang trabaho. Negosyo din. Ayun yan. Mahirap yan eh. Technology yan. Baka hindi ko linya yan. Dati nga eh. Imaginein mo, ang cellphone mo, keypad. Pero ngayon, naka-smartphone ka na. Dati nga, ayaw mong mag-online banking. Ngayon, nag-online banking ka na. May GCash ka pa. Natutunan mo rin naman. Mas mahirap na yun eh. Bakit? Kasi ang totoo, kung pag-uusapan natin, hirap. Kung negosyo pag-uusapan, tandaan po ninyo, may training. Pwedeng linyahin. Yung trabaho mo ba ngayon? Yun ba talaga ang tinapos mo? Yun ba talaga ang linya mo? Hindi rin naman eh. Sumugal ka rin naman dahil feeling mo mas maganda or pwedeng pagkakitaan. Tama po ba? So ang totoo, hindi siya mahirap as long as kaya mong intindihin, kaya mong pag-aralan. Yan. Tama po ba? Ayan. With that, mga kapatid, maraming salamat po sa inyong panonood sa ating presentation. Sumobra tayo ng 30 minutes dahil sa aking sobrang daldal. Pasensya na po. Nawa po ay nabigyan namin kayo ng magandang isang oras, 2 oras na talakayan. Ngayon po, papunta na po tayo ngayon sa ating question and answer portion.